Abuji is very humble kasi sabi niya, ang mga bundok na to ay pag-aari natin. Hindi niya sinabi na sa akin to. Sabi niya sa atin to. Ang humble-humble ng mga biyanan ko. Sobra. Siyempre, alam niyo na tayo mga Pinoy, pabida-bida. Hindi lang tayo pabida. Meron talaga tayong ibubuga. And alam niyo kung anong lahi yung pinaka-ayaw ng Korean teachers? Mga Pinay. Sa totoo lang. Kasi, agree ba ako dun sa sinabi ng mga Korean teachers? Yes, agree ako dun to netizens. Kasi, every unit na pag-aaralan namin, pwede ko ding i-share sa inyo. Habang nag-aaral ako, kasama ko kayong mag-aaral. Ay, bongga! Bongga ka tayo. Bongga. Give mommy that one. Kaya maging mabait kayo sa mga biyenan nyo para maging mabait din sila sa inyo. Annyeong! Hi to netizens! How are you? Pasukan na ng mga kids dito sa Korea. Ang bilis ng araw. Tapos na ang winter break nila. Si Alex nagbike kasi maganda yung panahon today, ma-warm. Si Ina and Ijun pumasok sa academy. Ako ang naiwan sa bahay para sa mga gawaing bahay. Kumusta kayo, to netizens? May nagtanong, bakit parang kukonti lang yung mga sinampay ko? And ilang beses ako maglaba sa isang linggo? Naglalaba ako twice a week. Tapos, konti lang yung mga sinampay kasi nagda-dryer ako. Kaya, mostly na mga sinasampay ko ay pang-alis, yung pambahay. Diretso dryer na. Diretso tupi, ganun. Ano pa yung mga questions? Maraming nagtanong dun sa video ko kung si Abuji ba ang may-ari nung mga bundok na pinuntahan namin. Alam nyo, Abuji is very humble kasi sinabi niya yun sa vlog. Sabi niya sa amin, lalong-lalo na sa mga bata. Sabi niya, ang mga bundok na to ay pag-aari natin. Sabi niya, in Korean ha, ano yun? Sabi niya, uri koya. Alam niyo yun, hindi niya sinabi na sa akin to. Sabi niya, sa atin to. So, alam niyo, grabe, tumaas na naman yung yung respect ko kay Abuji. Alam niyo yun, lumagpas na naman sa 100. Tapos, hindi lang 100 pogi points. As in, 1,000 pogi points. Kasi, palagi niya yung sinasabi, hindi sa akin to. Although nakapangalan sa kanya yung lahat, to netizens, kung pagbabasihan, yung mga documents, kay Abuji lang talaga yun. Pero, sabi niya, sa atin to. So, kasama dun yung si Alex, Ijun, Ina, yung brother niya, yung anak ng brother niya. Hindi ko na isama yung sa akin kasi hindi naman ako kasama sa bloodline. Okay. So, sana malinaw yun. Ganun kadami ang bundok ni Abuji and ganun kalawak yung lupain niya. Pero, ang humble-humble ng mga biyanan ko. Sobra. Tapos, speaking of bloodline, bakit nagba-vlog lang ako and hindi ako nagbabaw nung umakyat kami ng bundok? Kasi hindi naman talaga required magbaw ang mga asawang babae. Kasi nga hindi sila kasama sa bloodline. Si Omoni, bihirang-bihira siyang magbaw sa mga puntod.
traditionally, hindi talaga nagbabaw ang mga asawang babae. Bakit hiwa-hiwalay ang puntod? Kasi sa sobrang lawak ng lupain, ang pamilya may option kung saan nila gustong ilibing ang mga mahal nila sa buhay. Kaya hiwa-hiwalay yung puntod. May nakalibing ba talaga dun sa puntod? Yes, may nakalibing dun. And bakit sa bundok? Kasi ang Korea, bulubundukin before. Kaya doon nililibing ang mga mahal sa buhay na pumanaw na. Wow, very Tagalog. Wala bang sementeryo dito? Meron to netizens. Usually, yung mga nililibing sa bundok, yung pamilya ang may-ari ng bundok. Yung sa sementeryo, I think mas mura kasi doon sa sementeryo kasi maliit yung space. Ang mahal ng lupa dito sa Korea. Tapos, kung hindi naman sa sementeryo, doon nililibing, mas mura yon kasi hindi kailangan ng lupa. Yung urn lang, ilalagay sa parang maliit na space. So, yun. And another question, bakit hindi kailangang tumulong ng hipag ko kapag may mga okasyon sa family? Kasi ang totoo niyan, ang mga babae sa pamilya, kapag nag-asawa siya, ang responsibilidad niya ay dun sa asawa niya at sa pamilya ng asawa niya. But since ang sister-in-law ko ay piniling maging single, so kahit hindi niya naman talaga responsibilidad and trabaho na tumulong sa pagluluto, ginagawa niya. Kung nag-asawa siya, syempre, dun siya tutulong sa pamilya ng napangasawa niya. So, ako talaga ang may responsibilidad nun. Ako dapat talaga ang tumutulong kay Omoni and Chagan Omoni, yung tita ni Alex. And may nagtanong, saan ko gustong ilibing? Sa Pinas ba o sa Korea? Ano sa tingin nyo to netizen? Saan? Sa Korea o sa Pinas? Comment nyo nga yung sagot nyo kung mahuhulaan nyo. Ba't ba ako kinikilig? Usapang libing to. Ay, naku. Hindi, lahat naman tayo dun pupunta. Pinag-uusapan namin ni Alex yung topic na yan actually. Tapos sabi ko sa kanya, paano pag nauna akong namatay? Saan mo ko ililibing? Sabi niya, ba't tinatanong pa ba yun? Siyempre dito sa Korea, para kasama pa rin kita, para madadalaw kita. Nandito kami, ng family mo. Ba't kita dadalhin sa Pilipinas? Sabi ko, siyempre kasi Pinoy ako eh. May pamilya din ako sa Pilipinas eh. Sabi niya, di mo na malalaman yun kung saan kita ililibing, sa Korea ba o sa Pilipinas. Kasi patay ka na. Sabi ko, mumultuhin kita. Char lang. So, ang sagot ay, ding dong ding, syempre dito sa Korea. Kasi, ang pamilya ko ay si Ina, Ijun, and Alex. Tsaka kung saan ako gustong ilibing ng asawa ko, kung mauuna ako Kasi si Alex, sigurado, isa yan sa mga bundok ililibing. Gagastos pa ba kami sa sementeryo kung libre na yung lupa sa bundok, 'di ba? Anyway, to netizens, tapusin ko lang tong pagtutupi ko. Diyan lang kayo. May i-unbox tayo. Let's unbox this box. Diba nasabi ko sa inyo to netizens na babalik na ako sa pag-aaral ng
Korean language. So, nag-start na yung class, pero hindi ako naka-attend ng dalawang klase kasi that time nasa Japan kami. So, absent ako ng 2 beses. Absent kagad din. Ang klase is alternate online and sa center. First and third week online, second and fourth week sa center ang klase. Siyempre, bumili ako ng aking books. So, i-share ko lang sa inyo to, netizens. It's Hi Korea Students Book 5A. Ito yun. Ay! Lahat Korean! Hindi kagaya dati na may translation. Ay, parang ang easy naman ito. Wow! Okay. So, 2 books yung gagamitin. Another is Hi Korean pala, hindi Hi Korea. Hi Korean Students Book 5B. Wait lang, check ko. Parang itong 5B is medyo mahirap. Okay. Kayang-kaya ko to. Kailangan kong mag-aral mamayang gabi. Yung na-miss ko na 2 classes para prepared ako sa online class. Siyempre, alam niyo na tayong mga Pinoy, pabida-bida. Hindi, syempre, hindi lang tayo pabida. Meron talaga tayong ibubuga. Share ko lang sa inyo, 16 years ago to, netizens, yung batch ko na mga asawa ng Koreans, iba-ibang lahi kaming pumapasok sa center. Free Korean language class yun para sa mga foreign spouses na kagaya ko. So, may Filipino, Thai, Vietnamese, Chinese, Cambodian, Uzbekistan. So, iba-ibang lahi talaga. And, ang pinaka-gusto ng mga Korean teachers sa mga lahi na yon pagdating sa pag-aaral ng Korean, alam nyo kung anong lahi? Cambodian, Teng. Chinese, Teng. Vietnamese. Sila yung pinakamasipag pagdating sa pag-aaral ng Korean. And alam nyo kung anong lahi yung pinaka-ayaw ng Korean teachers? Alam nyo, nakakahiya. Pero, mga Pinay, sa totoo lang, kasi, laging late sa klase, tapos, aside from being late, madalas pang umabsent. Tapos, hindi ganun kasipag mag-aral. Nung, namin to nung panahon ko So, that was 16 years ago. So, paano ko nalaman? Kasi may open forum. Pagdating sa center, nagbibigay ng feedbacks ang mga teachers. So, that time, hindi namin masyadong naiintindihan yung Korean language. Pero, alam nyo, nung marunong na kaming Korean and nakakaintindi na kami, na-realize namin na kami palang mga Pinay yung sinasabihan na hindi nila gusto. Agree ba ako dun sa sinabi ng mga Korean teachers? Yes, agree ako dun to, netizens. Kasi may mga kabatch ako na Pinay na nag-aaral sa center na puro gala together with other Pinay friends. Tapos, ang pinapaalam nila sa mga asawa nila, nag-aaral sila, pero hindi sila umaattend ng klase. Naggagala lang sila. Tapos, kapag nagbibigay ng homework ang teacher, darating sila sa klase na walang sagot yung books nila. So, kapag magtatanong yung teacher, hindi nila alam yung isasagot nila. Yun. Hindi sa sinisiraan ko yung mga kababayan na hindi lahat ng Pinoy tamad
sa pag-aaral ng Korean. Nung marunong na akong magsalita ng Korean, dinefend ko na ang kababayan natin. Sabi ko, teacher, hindi lahat ng Pinoy ay tamad mag-aral. Sabi ko, hindi naman kami tamad talaga. Pagdating sa trabaho, sobrang sipag namin at saka madaming matatalino sa amin. Sabi ko, baka nagkataon lang yung mga nakikilala yung Pinay ay iilan sa mga tamad. Sabi niya, ay ganun ba? Kasi ganun yung observation ng mga Korean teachers. Sabi ko, no teacher, hindi. Masisipag kami. Kami pa, mga Pinoy, ganyan. Maaasahan kami sa lahat ng bagay. So, yun. Anyway, na-share ko lang sa inyo to, netizens. And I think every unit na pag-aaralan namin, pwede ko ding i-share sa inyo. Wow! So, habang nag-aaral ako, kasama ko kayong mag-aaral. Ay, bongga! Bongga ka, day. Bongga. Meron na tayong Korean class din together. Ay, excited ako dyan. Basta, sobrang excited ako this year sa lahat ng mangyayari sa akin, sa family ko, and syempre, together with you, to netizens. Kailangan naming lumabas para bumili ng bag ni Ina. Kain tayo, merienda, Tokyo banana. The kids are home. What are you doing? What is that? What did you put here? Jelly and? Cider. Give mommy one. Binabat sa cider. Then you have to put it in the fridge. Nasa Honda Outlet na. Pupunta kami sa North Face. Isa sa mga brands na popular sa mga students. Actually, ang North Face popular talaga sa Korea. Ito daw gusto niya. Magkano to? Mahal naman. 165,000 won. Okay. Ito pala may mga shot. Ito hot shot. 이거는 빅샷이야. Ito naman big shot. Okay. Ito rin merong mini shot. Lipat kami sa another brand, Covenant. Last option niya ang New Balance. Saka siya magde-decide. Kilala ko tong anak ko na to. Ang pipiliin niya yung North Face. Yun talaga ang first choice niya. Babalik na kami sa North Face. Nakabili na ng bag si Ina. Okay, North Face yan. 빅샷이 이쁠 것 같아. Big shot. Hindi na kami bumili ng paper bag. Sayang eh. Bili kami ng chicken. Spicy. And original. We are already home. Magluluto kami ng mandu, tok, 라면. ramen.
Hinanda ko na yung to kanina. Ay, naku. Galing to sa farm. Bigay ni Omoy. Big shot yung binili niya. Oh, you show them your new school bag. Are you ready for school? 아니. For, high school na? Wow. Wow. 닌자 거북이라 하지 마. Yung mandu, homemade din to. Tingnan nyo, oh. Saan ka pa? Lahat na libre. Kaya maging mabait kayo sa mga biyenan nyo para maging mabait din sila sa inyo. Mahalin nyo sila. Pero alam nyo, ang gusto ng mga biyenan natin, mahalin natin ang mga anak nila. Yung mga asawa natin. Mahal na mahal na mahal na mahal. Ay! Baby! Kailangan natin ng kimchi. Ooh. Ay! Ang sarap ng kimchi! Perfect for ramyeon. Namiss ko ang kimchi, Tingnan natin ang to. Lagay na din tayo ng dumplings. Fresh onion. Okay. Dahil madaming gastos, tipid-tipid din pag may time. Hindi, char lang. Kain tayo to, netizens! Wow! 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 Dapat daw malaki. Kain tayo. Time check 8:30 na. Nako. Si Jun kumain na nung chicken. Thank you so much to netizens sa pagsama sa akin ngayong araw na to. See you sa next vlog. Bye! Manonood kami ng drama after dinner. Say bye-bye!